Sino po ang nakaranas na mabasted o nabasted ng nililigawan? Lahat. O kaya ayawan ng taong gusto. Okay. O how about ang i-turn down, no? Ang mga request mo, mga request mo. Nangyari po ba ito sa buhay nyo? Yes. So, nung nangyari ito sa inyo, ano ang inyong naramdaman? Ano ang inyong reaction? Paano ninyo tinanggap ang mga pangyayari ito sa buhay ninyo? Ngunit bago po kayo sumagot at bago nyo po ibigay ang mga sagot at reaction papers ninyo, may request na tumayo po ang lahat para sa maiksing panalangin para sa ating mapapakinggan ng mga salita ng Diyos. Pumikit po tayo at damdamin po natin ang presensya ng banal na Espiritu at sabay-sabay po tayong manalangin na naway samahan tayo, kasihan tayo ng Panginoon at samahan niya tayo na mapakinggan ang kanyang salita, maunawaan at maitanim sa ating mga puso. O Panginoong Jesus, kami po ay nananalangin na kami, Panginoon, O Lord o God, ay yung samahan, kami ay yung kuprupin, Panginoon, at Lord o God, kami iyong pagpalain ng pang-unawa, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord o God, nawa ang mga salitang bibigkasin ng aking bibig, Panginoon, ay maririnig ng mga puso, Panginoon, na iyong pinuksan. Ng mga tenga, Lord o God, na tinanggalan mo ng takip, Panginoon. Nawa, Panginoon, O Lord o God, ang mga salitang ito ay may tatanim, Panginoon. Tutubo at mamumunga, Lord o God. Nawa, Lord o God, ang iyong mga salitang mabibitawan sa umagang ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Bagkus, Lord o God, patuloy na tutubo, magagamit ang bawat isa, Panginoon. At Lord o God, nawa, Panginoon, O Lord o God, lumago ito sa buhay ng bawat isa na narito na iyong mga anak. Panginoon, dalangin namin na ikaw ang makita. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang marinig, Lord o God. At ikaw, Panginoon, O Lord o God, ang pumuno ng mga salitang ito at magbigay ng kapangyarihan, Panginoon, sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu, Lord o God. Lord, ako po ay iyong vessel lamang, Panginoon. Boses lamang, Lord o God. Lord o God, nagagamitin mo, Panginoon, upang isabihin, Lord o God, upang bigkasin, Panginoon, ang mga nais mong ituro sa umagang ito, Panginoon. Lord o God, huwag niyo pong hayaan, Lord o God, na ang mga, Lord, na ang mga emosyon, Panginoon, Lord o God, ang kayabangan, Lord o God, ang, Lord o God, ang makita, Panginoon, kundi Lord o God, tanggalin mo ito, Lord o God, sa aking puso. At Lord o God, panatilihin mo, Panginoon, O Lord o God, ang pagpapasakop ng puso ko, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sapagkat alam ko, wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aking buhay. At Lord o God, hindi ko po ito masasabi, Panginoon, Lord o God, sapagkat ang lahat, Lord o God, na Lord, na babanggitin ko, Panginoon, ay magmumula sa iyo. Lord o God, pinapasalamatan kita. At Lord o God, ino-honor ko po, Panginoon, O Lord o God, ang presensya mo, Lord o God, sa kalagitnaan ng gawain na ito. Panginoon, itinataas kita at pinapanalangin ko po ang lahat ng ito, Lord o God, sa simula hanggang matapos, Lord o God, ang pagbibigay ko po ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord o God, ikaw po, nawa, Panginoon, ay mapapurihan. Ikaw po, nawa, Panginoon, ay masiyahan, Panginoon, sa gawain ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, umupo po ang lahat. No? So, ayan. Ang reaction paper ng lahat ay, ano sabi niya nga ninyo nung tayo ay na-reject? Hindi nakakausapin ni Andrew G. ang kanyang jowa. Hindi niya nakakausapin ang kanyang boss. Pero ay kakausapin niya na pala ang kanyang boss dahil nabigay na ang kanyang request. Amen. So, sa umagang ito, ang title ng ating pag-uusapan is From Rejection to Restoration, Submitting to God's Alignment. No? And, syempre, ang ating pag-uusapan is about sa history. History na lang ng pag-ibig, pagmamahalan ni Rachel, ni Jacob at ni Leah.
So, and who among us or among you have heard the story of Leah, Rachel, and Jacob? Amen, amen. So, talagang, no, kung hindi pa po, kung nabasa man ninyo ang history nila, ang story ng kanilang pagmamahalan, ang story ng kanilang buhay, at hindi nyo pa ito nanamnam ng gusto, basahin niyo po ulit, no? And, with that, bumalik po tayo. So, kilalanin natin ang ating bida sa umagang ito. Si Leah, who is the elder or the eldest daughter of Laban, no? And si Leah po actually is kapatid ni Rebecca and anak na ni Adina, no? Hindi na isulat or hindi na sabi ang pangalan ng nanay nila. So, kilala lang natin sila bilang anak ni Laban na kapatid ni Rebecca na nanay ni Jacob. So, pero sila ay anak ni Adina at Laban. And dinescribe si Leah as having a soft eyes. And while si Rachel naman o si Raquel ay dinescribe as beautiful in features and complexion. So, alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit sinabing si Leah ay may soft eyes or malamlam ang mga mata? Okay. Sasabihin ko later. So, si Leah is Jacob's first wife but not his first choice. No? Actually, ang talagang unang asawa ni Jacob na pinakasalan is si Rachel. But on the night of the wedding, si Leah ang ibinigay ng tatay. So, talagang kumaga, siya ay, di ba, Jacob is a deceiver, but he was deceived. So, di ba? Ganti-ganti lang yan. Sabi niya. So, talagang galit na galit noon, nung malaman ni Jacob noon, nagulat siya, nagalit siya kay Leah, sinabi niya, you are a deceiver. Pero sinagot siya ni Leah, di ba dinisip mo yung kapatid mo? Diba? Leah is a mother of 6 sons and a 1 daughter. Pero hindi nakasali doon sa bilang ng lipi ng Israel, hindi kasama ang daughter. So, puro sons lang. And Leah buried in a tomb where Abraham and his wife, Isaac and his wife, and her husband Jacob were. So, eto na ang trivia kung bakit soft ang kanyang mata, malamlam ang kanyang mata. No, her eyes were, hindi dahil sa talagang maganda ang mata niya, kundi her eyes were sore and tender from crying. Bakit siya laging umiiyak? O kayo, bakit kayo laging umiiyak? Yes, nasasaktan. Pero si Leah by that time, umiiyak siya dahil unang-una sa community ng Israelites. Diba? Normal ang nag-aasawa ang mga magkakamag-anak. By that time, si Laban is may 2 anak na babae. Remember? And sa na-research ko, actually, si Leah and Rachel are twin. While kay Rebecca naman, si Jacob and Esau are twin also. So, alam natin na si Esau is the panganay. And sa side naman ni Leah, siya ang panganay. So, sa kanila, kapag ganon, yung mga panganay ang pinag-aasawa at ang bunso ang sa bunso. And kaya naman, knowing na si Esau was rugged and wicked, no? Rugged and wicked. So, ayaw ni Leah sa kanya. Kaya, pinagdarasal niya sa Panginoon na she cried and begged God to change her fate, her destiny. Nasabi niya, Lord, palitan mo ang aking fate. Diba? Kada nagdarasal sa Panginoon, umiiyak siya, lumuluha siya. Lahat kapag nagkipag-usap siya Panginoon, lumuluha siya. Kaya naman, sinabi nilang malamlam ang kanyang mga mata. So, alam na natin ngayon. And
of course, kilalanin natin si Jacob, na son of Isaac and Rebecca, a twin of Esau, and a Hebrew patriarch. Alam niyo ba na bakit siya tinawag na Hebrew patriarch? Dahil nagmula sa kanya ang 12 tribes of Israel. No? And then, makikita natin dito, nilagay ko lamang yung 6 na anak ni Jacob and Leah, kasi hindi natin pag-uusapan ngayon si Rachel. Tabi-tabi muna Rachel, dito muna kami kay Bida. And, no, ang first son is Reuben, Simon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. So, magkakasunod sila. And, ang ating scripture na gagamitin sa umagang ito ay magmumula sa Genesis chapter 29 verses 31 to 35. No? The book Genesis is attributed to Moses, whom was considered as the author, and it is said the book was written during 1400 to 1500 before Christ. Ang librong ito ay sinulat para sa mga wandering Israelites. Ito yung mga para sa mga, di ba, sa 40 years, no? 40 years na inanalabas ang mga Israelites na wala na yung matatanda nila. So, kaya siya parang isinulat para malaman ng mga new generations of Israelites. And of course, at para sa mga darating pa, na katulad natin na naging bahagi na ng mga chosen people of God o bilang mga bagong Israelites. And dito inilalahat ang paglikha ng Diyos ng lahat ng mga nasa mundong ibabaw, ang mga pinagdaanan ng mga tao at ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. So ito po parang ito yung sa Genesis. So ang focus po ng ating pag-aaral sa umagang ito ay ang pagharap ng isang babae sa rejection at kung paano ito napagtagumpayan. So, basahin natin ang Genesis chapter 29 verse 31 to 35. Sinabi dito sa 31, when the Lord saw that Leah was not loved, He enabled her to conceive, but Rachel remained childless. 32, Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, it is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now. Okay, sabi mo eh. And 33, she conceived again, and when she gave birth to a son, she said, because the Lord heard that I am not loved, He gave me this one too. So He named him Samuel. Again, she conceived, and when she gave birth to a son, she said, now at last, my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons, so he was named Levi. And 35, she conceived again, and when she gave birth to a son, she said, this time I will praise the Lord, so she named him Judah. Then she stopped having children. Aba, eto na, katapusan na ng panganganak niya ng ika-4. So, mababasa natin ito, no? Kung paano si Leah hindi minahal, ngunit nakita ng Panginoon. So, makikita natin na ang babaeng nakita ng Panginoon when no one else cared to look on her way. Naranasan niyo ba yun? Na yung may crush kayo pero yung crush may ibang crush? Uy, kasakit yun. Actually, parang mga ganun, no? Siguro mga elementary, high school, ganyan. Cute, di ba? Papansin-pansin. Tapos, merong magbibigay ng love letter sa mga crush, magbibigay ng mga di ba, Valentine, so ganyan, magbibigay. Pero, hindi tinatanggap, pero iba ang minimitian. Ganon. So, ikaw naman masyado. At sa ating scripture na ating binasa, ay may mga aral na pinamalas o ipinakita. First, mga lesson that we learn, finding joy in misery. So,
sinabi dito sa Genesis 29, chapter 29, verse 31, when the Lord saw that Leah was not loved, He enabled her to conceive. Diba? So, makikita natin na no, sa previous verse, balik tayo. Sa previous verses ng Genesis 29, mula pa lang sa verses 1 up to 30, makikita natin na mas na ang pagmamahal ni Jacob kay Rachel. At sa verse 31, mababasa natin na nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah kung kaya siya ay pinagkalooban ng kakayahang magdalang tao. Feeling overlooked or not good enough can be a deep hurt and can snowball into feelings of being less than, forgotten. At maaaring ganito ang naramdaman ni Leah, but then, napakasarap malaman that God had a special place in His heart for Leah. God saw the rejection that Leah faced at alam niya kung ano ang halagahan sa buhay ni Leah, ang pagkakaroon ng mga supling o anak. He saw how she was not loved as she deserved to be, and because of her age or lack of suitors, she was married to a man that desired someone else. Diba? Dito sinabi dito na nakita ng Panginoon na she was not loved as she deserved bilang babae. Diba? Bilang lalaki, bilang tao. No? Nakita ng Panginoon na she was rejected. No? Hindi siya minahal ng ganon. Samantalang siya ang unang asawa. No? Siguro sa panahon niya, sabihin na natin nasa mga early 20s or kasi mga nakakasibulan, so maganda siya. Malamlam ang kanyang mata. Ngunit sinasabi dito na walang nakikita na nagkagusto sa kanya. And sinabi dito na nagkaasawa siya, pero iba naman ang desire ng asawa niya. At ang masakit pa, diba, kapatid niya. Which is, sabihin natin, kasalanan nito lahat ni Laban. Dahil gusto niya, bawal daw sa kanila ang maunang mag-asawa, ang mas nakakabata. Which is, mababasa natin, I think sa around 20s, verses 20s, mag-start tayo dyan, nasasabihin na sinabi na Laban na, hindi pwede sa kaugalian namin ang ganun. Dapat mauna ang panganay. Kaya siguro, no, nauna yung bunso. Hindi na rin ako nakapag-asawa. Nakita natin sa gitna ng kapighatian at dulot ng paghahabol o paghahanap ni Leah ng pagtingin mula kay Jacob. Ang Panginoong Diyos na nakakakita sa kanyang puso. Diba? Nakakakita sa kanyang puso, hindi sa kanyang mata, hindi sa kanyang itsura, hindi sa kanyang paglabas na anyo, kundi sa kanyang puso ang nagbigay ng kapalit na kaligayahan o joy. Katulad nga nasusulat sa Book of Psalms. No? Sa Psalms 34:18 na isinulat ni David nung siya ay hinahunting ni King Saul at tumaan siya sa napakalaking kahihiyan by pretending to be insane. Diba? Ikaw itinalaga ng Diyos na maging hari, pero dahil yung unang hari ay ayaw umalis, and dahil takot ka, nasaktan siya, and takot ka gawan siya ng masama, and takot ka na lumaban sa kanya, mag-pretend ka as nasisiraan ng bait. Diba? Tumutulo ang laway, kumakapakapa sa dingding. Diba malaking kahihiyan bilang piniling hari ng Diyos. Diba? Para sa Israelites. And sinabi niya ni David, and he wrote, "The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in His spirit." Leah faced rejection and neglect from his husband, but she learned to find joy in her relationship with God. Leah's security eventually turns from a human to her heavenly Father. So, sa paghahanap niya
Di ba? Paghanap niya ng pagmamahal, no? Nakita niya yung tunay na kaligayahan hindi sa relasyon niya sa asawa niya, kundi sa Diyos Ama. And second lessons that we learn is to persevere in difficult situation. No, sinasabi dito, so mababasa natin, Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Robin, for she said, "It is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now." Diba? May karugtong talaga, surely my husband will love me now. No, patuloy pa rin siyang naglulong. And then, sa pangalawa, she conceived again. And when she gave birth to a son, she said, "Because the Lord heard that I am not loved, He gave me this one too." So she named him Simeon. And then, again, she conceived, and when she gave birth to a son, she said, "Now at last, my husband will become attached to me because I have borne him 3 sons." So, eventually, sa lahat ng pagsisikap niya na yon, na magkaanak, para mapasiyahan ang kanyang asawa, dahil nga ang minamahal ni Jacob na si Rachel ay walang kakayanan pa na mag-anak, o hindi pa siya binigyan ng Panginoon ng kakayahan na magdalang tao, no? So talagang pinurso talaga ni Leah na ibigay ang mga anak na to. But then, sa kabila ng challenging na situation na dinanas ni Leah, na naging asawa ni Jacob na may mas mahal kaysa sa kanya, she preserved her marriage. Iningatan niya ito at ginawa niya ang kanyang mga responsibilidad bilang ina at asawa. Even though she felt neglected, rejected, not good enough na para mahalin ng kanyang asawa na lalaki, no, ang ginawa niya ang responsibilidad niya sa asawa niya, sa mga anak niya, at higit sa lahat, no, lalo pa siyang lumapit sa Diyos, nagpakumbaba at recognize God's faithfulness through the blessings she received. At iyon ang mga blessing niya ng mga anak niya na ipinagkaloob sa kanya. Nabasin natin na laging niyang pinabanggit ang pagsama ng Panginoon sa kanya through the names of her son. Diba? Sa kanyang first son, sabi niya na, "It is because the Lord has seen my misery." Diba? Ibinigay sa kanya ang unang anak, pero sabi niya, "It is because the Lord." So she recognized na binigay ng Panginoon ang anak niyang ito dahil nakita ng Panginoon kung ano ang kalagayan niya. Second, sinabi niya, "Because the Lord heard," o narinig ng Panginoon, "that I am not loved." No? Kasama pa rin ang Panginoon. Ni-recognize niya pa rin ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. And on the third one, "Now at last my husband will become attached to me because I have borne him 3 sons." So ibig sabihin, no, na binigay ng Panginoon yung ikatlong anak niya dahil pakiramdam ni Leah, magiging attached na sa kanya si Jacob. And malalaman natin na sa tatlong iyon, ang lahat ng focus niya, although nire-recognize niya sa Panginoon, ang lahat na yun ay para sa tao. Para sa tao. And another point na matututunan natin sa scripture na ating nabasa o napag-aralan sa umagang ito is, rise above the need of acceptance and learn to worship God. So, sa verse 35, she conceived again, and when she gave birth to a son, she said, "This time I will praise the Lord." So she named him Judah. Then she stopped having children. Pero hindi ibig sabihin na hanggang doon lang ang anak niya. Hindi ibig sabihin nun na na-stop na nga ang pag-anak niya, no? And there is no doubt that Leah lived a hard life, no?
Di ba mahirap talagang makisama sa taong hindi ka mahal? Uy, wala akong sinabing ganon. And had every reason to become bitter. No? May dahilan siya para maging bitter sa buhay. Di ba? Hindi si Annie. Sige lang. Mahal siya ni Buboy. Diba? Mahal kayo ng mga asawa nyo. Mahal kayo ng manogyo nyo. Sinasabing simula sa paglalang ng Diyos, sinabi pa dito na sinasabing simula sa paglalang ng Diyos ng sanlibutan, walang sino man nagpasalamat sa Kanya. Until Leah expressed one. At ito ay nang binikas niya ang salitang, this time, I will give thanks or praise to God. Nakita niyo ang kaibahan? Nakita niyo ang kaibahan? Hindi nakarugtong ang pangalan ni Jacob. Diba? This time, para na to sa Panginoon. Magpapasalamat na ako sa Panginoon. Diba? Sinabi niya ganoon, I will give thanks, I will praise God. So, remember in previous verses, every time na nabubuntis at nanganganak si Leah, she hoped that it might finally win Jacob's affection, but then it doesn't. No? Then something shifted, no? As if finally Leah realizes, hindi niya kailangang habulin o magmakaawa ng love ni Jacob dahil nakuha niya na ang pagmamahal ng Panginoon and nakuha niya na ang pagmamahal ng Panginoon. Right? Amen? Nung ipagkalooban siya ng Panginoon, nung ibukas ng Panginoon ang kanyang sinapupunan para magkaanak at let Rachel experience to be barren for how many years? Diba? Nagkaanak pa muna yung mga katulong nila bago nagkaanak si Rachel actually. But then, nung nahinto na yun, nagkaanak na naman ulit si Leah. So, makikita natin kung gaano kamahal ng Panginoon si Leah, no? Hindi pa rin siya, sa ibang libro nga, no? Sa mga libro may mga libro na sinulat ng mga Israelites, authored by the Israelites, sinasabi na, they using the word hated by Jacob. Leah was hated by Jacob. And ang iba is Jacob hide or hid his love for Leah. Actually, mas maganda pakinggan na may mas mahal siyang iba. Kasi ibig sabihin, mahal ka pa rin. Yun nga lang, ganito lang siguro, tapos ganun. Di ba, ang layo pa rin. So, and sinabi dito na, and she named her son Judah, the line where Jacob came, and the line where Redeemer Jesus Christ is born. Amen? Sige Lord, hayaan niyo na hindi ako mahal ng asawa ko. Pero di ba, nakita natin na meron palang plano ang Panginoon sa buhay ni Leah. She was been, sabihin natin, dignified, na talagang itinakda siya ng Panginoon para sa isang napakabuti, napakalaki, doon napakabigat. Although napakabigat na responsibilidad, no? Yun ang isilang, hindi lamang ang unang piniling hari ng Israelites na si David, kundi pati rin sa linya ng kanyang anak na si Judah, doon lumabas o isinilang, di ba, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. The blessing we see in Leah's life is that her dependence on Jacob's love and attention slowly turns toward God. And when she dies, ito ang isa, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, but when she dies, she was laid in the ancestral grave of covenant, the lineage of God's dealings. Ano ba yung lineage of God's dealing? Yun yung yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Ito yung taong pinangakuan ko. Ito yung dealings ko sa kanila. Mula kay Abraham, Isaac, and Israel. So, doon inilibing si Leah sa
libingan na kung saan nandoon ang mga ninuno na pinagmumulan ng mga piniling lahi. Nagtataka ako, bakit? Nasaan si Rachel? Mababasa po natin, ay, nakalimutan ko na. Nung namatay si Rachel, inilibing siya sa gilid ng kalsada, papunta sa Jerusalem. At hanggang ngayon, nandoon daw siya. So, part siya ng Jerusalem. So, nilagyan siya doon ni Jacob ng parang pinapatong-patong na mga bato at tinawag niya itong bantayog ni Leah. So, makita natin, although she loved Rachel, talagang bang, kumbaga, nasa kay Rachel ang lahat ng pansin niya, ang pagtingin niya, pero on that last moment, no, makikita mo ang kaibahan nilang dalawa. Si Leah, pinahintulutan ng Panginoon na mapabilang masama doon sa lineage, tomb ng mga pinanggalingan ng mga piniling lahi. Diba? Sinabi niya sa Genesis 49:31, there they buried Abraham and Sarah, his wife, there they buried Isaac and Rebekah, his wife, and there I buried Leah. Actually, hiniling talaga ito ni Jacob. No? Yung naramdaman niya na, hiniling niya na kay, I think sa anak na niya na si Joseph. No? Nag-uusap sila na, kapag namatay ako, ilibing mo ako doon sa libingan na binili para sa aking mga magulang, sa aking mga ninuno, kung saan doon ko rin inilibing ang aking asawa na si Leah. No? Sa last na hininga ni Jacob, ang nabanggit niyang pangalan ay si kay Leah. Yes, nasabi mong patay, nahuli na ang lahat. Pero makikita natin na hindi naman yun ang dahilan. So, I also wonder about that. At kung bakit si Rachel ay hindi nalibing sa libingan ng lineage, no, ng dealings of God. At nabasa ko, although Leah was not Jacob's passion, but the alignment. Not the love story, but the covenant story. Not his or Jacob's emotions, but she carried the promise. Hindi man siya ang pag-ibig ni Jacob, ang pinagpagalan ng 14 years at pinagbuhusan ng buong pagmamahal at pagod. Hindi man siya ang lahat ng ito, pero siya ang tinadhana ng Diyos, ng pangako ng Diyos, at siya ang itinakda ng Diyos na magdadala ng kanyang pangako. Pangako na magmumula sa kanya, no? Magmumula sa kanya, sa lahi na kanyang iniluwal ang redemption, no? Ang taong magbibigay ng kaligtasan na hanggang ngayon ay ini-enjoy natin. Amen po ba? Amen. No? Leah the woman no one wanted nor desire, the rejected one by a man, but chosen by heaven, became the matriarch of the Messiah. The Lord turned Leah's rejection into restoration as He aligned herself to God's purpose to become the bearer of line of world's redemption or human's redemption. Kaya mga kapatid, kung pakiramdam mo o pinagdaanan mo ang ganitong sitwasyon, kung naging Leah ka man noon at hanggang ngayon, at pilit mong ginugusto mong maging Rachel na gusto ng lahat, minahal ng lahat, maganda, lahat, nasa kanya ang lahat, isipin na lang natin na yun ay panglabas lamang, na yun ay panandalian lamang. No? Ang pagmamahal ng tao ay nawawala, di ba? Di po ba? No? Ang pagmamahal ng tao ay panandalian lamang. Ang pagmamahal ng tao ay napapalitan. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos, no, ang pagtatangi ng Diyos sa tao ay walang katapat at walang hanggan. Amen. Katulad ngayon, di ba? Hindi totoo na kahit na makasalanan tayo, hindi tayo iniwan ng Diyos. Na kahit makasalanan tayo, idinulot ng Diyos
namatay siya, magdusa siya para sa atin. Para yung ating, para yung kabayaran ng ating mga kasalanan na kamatayan espiritual na paghihiwalay natin sa Panginoon, ay maibalik o matabunan ng kamatayan ni Kristo. And kaya nga mga kapatid, patuloy tayong manalangin, no? Patuloy tayo na kahit na anong pagdadaanan natin, kahit na pakiramdam natin, tayo na lang ang nag-iisang sa mundo, isipin natin na kasama natin ang Panginoon. Di ba? Kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo i-reject, kahit na hindi tayo maganda, hindi tayo sexy, hindi tayo, alam nila kung anong ibig kong sabihin. Kahit hindi tayo para sa tao, na kung hindi tayo kaibig-ibig sa tao, pero kaibig-ibig tayo sa Panginoon. Amen. So, at bago ko po tapusin ang sermon na to, nais ko pong ibahagi ang scripture na to, kung saan inihayag ni Jesus Christ ang salitang ito sa gitna ng synagogue nung siya ay umuwi sa kanyang bayang Nazareth, kung saan naranasan niyang ma-reject hindi lamang ng mga, di ba, ng mga kababayan niya, ma-reject ng mga Israelites, kundi sa pinagdududahan din siya mismo ng mga kadugo niya. Ang sinabi dito ng Panginoon, and they were deeply offended and refused to believe in Him. Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his own hometown and among his own family. And so he did only a few miracles there because of their unbelief. So makikita natin, sinabi niya na ang propeta, di ba? Sinabi niya ang propeta o ang mga taong kilala o naglilingkod sa Panginoon, and even him himself, no, is na-reject. Nakita naman natin na sinabi niya na among his own family, na-reject siya ng Panginoon. But then, he shows na even the Lord God was many times being rejected, not only then, but even now. Kahit sa kasalukuyang panahon, may mga taong ayaw maniwala sa Panginoong Jesucristo. Ayaw maniwalang siya ay Diyos. Ayaw maniwalang siya ay ang anak ng Panginoon na ibinigay upang tayo iligtas. But then, mararamdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sa araw-araw ng buhay natin, kung paano niya tayo iniingatan, pinagpapala, binibigyan ng mga biyayang hindi lamang material, kundi biyayang spiritual. Karoon ng peace of mind, di ba? Magkaroon ng mabuting pangangatawan. Lahat ng mga meron tayo ngayon, nakikita natin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon. That even if hindi tayo faithful sa Panginoon, dahil, di ba, ito naman ang rason, sasabihin ko man, dahil tayo ay tao lamang, nagkakasala, may hina. Ulit-ulit, no, parang nakakarindi na. Kasi Lord, tao lang ako, patawarin niyo ako, mahina rin ako. But then, faithful ang Panginoon. Hindi niya tayo nire-reject. Patuloy niya tayong dinadala sa kanyang kamay, patuloy niya tayong hinahawakan upang hindi tayong mahulog at tuluyang mawala sa kanya. At patuloy niya tayong inilalagay sa kanyang puso. At maalala na palagi, ay, ang anak ko medyo na-slip. Ay, ang anak ko medyo nadulas. So, sumemplang ng konti, itayo nga. So, ganon ang tayo sa puso ng Panginoon. Kahit pa ulit-ulit tayong nadadapa, pinapatayo tayo ng Panginoon. Sabi nga sa awitin, di ba? Where we are struck down, pero hindi tayo nadi-destroy. Katulad ni Job, pinahintulutan ng Panginoon na maranasan niya ang lahat. Pinahintulutan niya si Satanas na subukin si Job. Pero si Job ay naging tapat. Patuloy siyang naging tapat sa Panginoon. And yun ay isa kung paano dapat tayo maging, kung paano si Job ay naranasan maging rejected, outcasted sa lipunan dahil sa kanyang sa kanyang sakit. Tayo naging outcast dahil tayo ay kakaiba. Right now, outcast tayo sa iba. Dahil, bakit? Nawala na ang, di ba? Nawala ang bisyo, nawala yung kagustuhang party, always, forever, nawala ang, di ba? Nawala yung chismis forever and ever and lasting, di ba?
So nawala na yun. Ang lagi na natin pinag-uusapan ay ang kabutihan ng Panginoon. At kapag naririnig ng mga tao yon, tumatakbo sila palayo sa atin. That's why we are outcasted by the people who doesn't want God in their lives. But always remember, no, na that we may not be preferred by people, but God choose us. And God's choice is step on man's rejection. Kahit gaano man karami ang rejection na yan, pero kapag pinili ka ng Panginoon, kapag tinawag ka ng Panginoon, kapag hinawakan ka ng Panginoon, at dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, matatabunan ang lahat ng iyon. Matatabunan ang lahat ng sakit ng pagmamahal ng Panginoon. Malilimutan ng tao ang mga sakit, ang hurt, ang pain, kapag ang Panginoon ang nasa puso niya. Kaya, dito po ako magtatapos. Salamat po sa lahat at nawa ang salita ng Panginoon ay naitanim sa puso ng bawat isa at nawa ay meron po kayong naunawaan at naiwan sa inyong mga puso.